Paano maliligtas ang isang tao? Ang isang simpleng ngunit pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman ay, paano ako maliligtas? Ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na pansamantala sa mundo. Wala nang mas mahalaga pang isyo kaysa sa ating patutunguhan pagkatapos ng ating kamatayan sa lupa. Salamat na ang Biblia ay may malinaw na katuruan kung paano maliligtas ang sinuman. Ang bantay bilanggo sa Filipos ay nagtanong kina Pablo at Silas, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Gawa Kapitulo 16 versikulo 30, sumagot sina Pablo at Silas, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka." Gawa Kapitulo 16 versikulo 31. Mula saan ako maliligtas? Dahil sa kasalanan, nararapat na tayong lahat ay mamatay. Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Habang ang isa sa resulta ng kasalanan ay kamatayang pisikal, hindi lamang ito ang uri ng kamatayan na dadanasan ng isang nagkasala sa Diyos. Ang lahat ng kasalanan ay nagawa laban sa walang hanggang Diyos. Awit Kapitulo 51 versikulo 4. Dahil dito, ang karampatang parusa sa nagkasala ay walang hanggan din naman dahil ang hustisya ng Diyos ay walang hanggan. Tayo ay inililigtas mula sa walang hanggang kapahamakan at pagdurusa sa apoy ng impyerno. Mateo Kapitulo 25 versikulo 46, Pahayag Kapitulo 20 versikulo 15. Ano ang paraan na ibinigay ng Diyos upang ako ay maligtas? Dahil ang karampatang parusa sa kasalanan ay walang hanggan, tanging ang Diyos lamang ang makababayad sa ating mga kasalanan dahil Siya lamang ang walang hanggan. Ngunit ang Diyos sa kanyang kalikasan bilang Diyos ay hindi maaaring mamatay. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao sa persona ng Panginoong Hesukristo. Naging tunay na tao ang Diyos, nakipamuhay sa mundo ng mga tao at itinuro sa atin kung paano tayo maliligtas. Nang tanggihan ng mga tao ang kanyang mensahe at hatulan siya ng kamatayan, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at pumayag na ipako siya sa krus. Juan Kapitulo 10 versikulo 15. Dahil naging tunay na tao si Jesus, maaari siyang mamatay sa pisikal, at dahil tunay na Diyos din naman si Jesus, walang hanggan ang katumbas na halaga ng kanyang kamatayan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang perpekto at kumpletong pambayad sa ating mga kasalanan. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 2. Inako niya ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ang nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na pambayad at perpektong handog para sa ating mga kasalanan. Ano ang dapat gawin? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka. Gawa Kapitulo 16 versikulo 31. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang ikaw ay maligtas. Ang gagawin mo ay tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang iniaalok niyang kaligtasan. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan sa Diyos at ilagak mo ng buong buo ang iyong pananampalataya kay Jesus lamang at tanggapin na ang kamatayan niya ang perpektong kabayaran para sa iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa Kanya upang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ang kaligtasan ay iniaalok ng Diyos katulad sa isang regalo. Ang iyong gagawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Juan Kapitulo 14 versikulo 6.